Hanggang ngayon mga kababayan, yung mga Chinese militia, nandyan pa rin sa West Philippine Sea. Nandyan sa Pag-asa na. Pag-asa Island. 21 Chinese ships swarm Pag-asa. Kita ninyo yung ugali ng mga Chinese. Iba yung kanilang sinasabi, mga kababayan, sa ginagawa. Abang sinasabi ng mga Chinese, mag-usapan niya tayo, mag-usap tayo. Yan ang sabi pa lang po ni Wang Yi, yung Chinese Foreign Minister po. Mag-usap tayo, tingnan ninyo ang gawain nila. So bago ito na balita, US security expert says 19 Chinese vessels also remain at Ayungin Shoal. At least 21 Chinese maritime militia ships have been spotted heading towards Pag-asa Island na, while some 19 Chinese militia ships remain at Ayungin Shoal, a US maritime security expert said over the weekend. Kita ninyo? Papunta ng Pag-asa. But before ko ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo naman mga kababayan sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Okay pa? Baka naman Mr. Maravillas, iyang kwentong yan, gatong naman ng Amerika. May satellite monitor po yung Amerika. Nakikita nila yung direksyon papunta 21 Chinese vessels papunta ng Pag-asa Island. Swarming Pag-asa Island. Yung iba nandun sa Ayungin Shoal. Nakabantay kasi announce yung ating Coast Guard na babalik sila sa pag-atid ng mga pagkain. Magpapadala daw sila ng panibagong convoy. Medyo malaki niya na barko yung aming ipapadala. Bakit kasi announce kayo ng announce? Yun ang sinasabi natin eh. Huwag na kayong mag-announce ng kung anong gusto ninyong mangyari dyan. Gawin na lang po ninyo. Yun ang ating advice. At be secretive po sa mga activities para kayong mga hindi security officials. Saan ba kayo nag-aral? Baka kayo yung pinag-aral ng China? Nag-aral po sa Beijing Military Academy. Yun ang itinuro siguro na yung mga sikrituan niya. Sabihin ninyo in public. Hindi natin, si Bato, baka isa rin yon sa nag-aral sa Beijing Military Academy. Kasi yung mga suggestions niya, mga kababayan, maganda sana. Kaya lang, in-announce niya, that is stupidity. So sabi rito mga kababayan, former US Air Force official Ray Powell said the Philippine Coast Guard's BRP Cabra found itself in the middle of a redeployment of the Chinese vessels traveling Pag-asa Island on Friday. So papunta ng Pag-asa Island po. These 21 ships were among those swarming at Mischief Reef, yung Ayungin Shoal. O galing sa Ayungin, yung direksyon na papunta ng Pag-asa Island. Sabi po ni Powell, Powell was referring to the August 5 incident where Chinese Coast Guard vessels fired water cannons against Philippine vessels on a resupply mission to the BRP Sierra Madre. Any Chinese Coast Guard ships is still in the area niya have remained, he said. Powell said 3 Chinese Coast Guard vessels that took part in the blockade have returned to Hainan Island, while 3 others remain.
Kita ninyo yung ginagawa po nila. Kaya wag tayong naniniwala sa mga statement na pinalalabas po ng Chinese Foreign Ministry. Yung sinasabi po nila at baliktad. Yung mga pagsasalita nila, cover po nila yon. Nililibang lang tayo. That is their cover para sa illegal activities. Iba yung ina-announce nila sa public, iba naman yung ginagawa nila on the ground. Hindi pala ground. Sa dagat pala. Ground na rin kasi yung Sierra Madre nga, ground natin doon. Di ba? Grounded. Ngayon, sabi rito, as this developed, the Philippine Coast Guard's hotline to its Chinese counterpart is now defunct after the Philippines decided not to renew the mechanism. Hindi na nirenew po kasi sabi, wala man na niyang paginabang yung hotline. We're no longer using the PCG-CCG hotline. It no longer exists. It has not provided so much benefits for us. We did not gain anything from this, sabi po ni PCG West Philippine Sea spokesman J. Tariela. Alam ba na niya? Inutil man na niya yung hotline. Wala man niyang sumasagot. The Memorandum of Understanding between CCG and PCG was no longer renewed when President Ferdinand Marcos Jr. went to Beijing last January. This is one of the MUO's Memorandum of Understanding proposed by the Chinese Embassy. Sila yung nag-propose noon. But this time, it was not renewed. Sabi po ni Tariela. Bakit daw? The MOU was signed by former President Rodrigo Duterte in 2016 in Beijing. Kita ninyo, si Mao Diggs yung pumirma noon. Pero inotil daw yung pinirmahan. What? I would say that for all maritime incidents that happened in the past 6 years, even if the past administration, even in the past administration, this hotline was attempted to be used. Trinay namin gamitin na niya. Unfortunately, it never really gave a positive result to give us a chance to talk. Wala man. Hello? Hello? Tut. Wala mang sumasagot. Only the Department of Foreign Affairs hotline with Beijing exists, but China could not be reached for several hours when the mechanism was used after the August 5 water cannon incident. Wala din sumasagot. Talagang sinasadya po nila na wag sagutin. Pag tumutunog, wag na niya. Busy. Maririnig mo po yung automatic na piniplay. The number you dialed is unattended. Please call later. Ganon lagi, mga kababayan. Unattended po. Busy yung nasa kabilang linya. Hotline yan. Ganon tayo pinagluloko, pinapaasa tayo, mga kababayan, ng mga Chinese habang ginagawa nila yung pagsasamantala sa West Philippine Sea. Malinaw po yon ang mensahe, ganon po. Tapos sasabihin nila, mag-uusapan niya tayo. Habang nag-uusap, sinasabi niya na mag-uusap tayo. Ayun, papunta na pong Pag-asa Island. Yung ibang mga Chinese vessels. Tariela also called on Filipino social media users to be active in sharing correct information on the West Philippine Sea issue and to counter false information spreading online anya. Ang problema po, maraming mga social media influencers po ang naka-payroll na yata ng pinayroll na yata po, mga kababayan ng Chinese Communist government. Naka-payroll na ni Xi Jinping. What?
Sila po yung mga nagpapalaganap ng mga fake news at propaganda ng China dito sa ating bansa. Yun ang masaklap doon. So we challenge the Philippine Coast Guard. Yung sinabi po ninyo na i-declare ninyong mga traidor, pangalanan na po ninyo yung mga traidor. Tapos i-publish ninyo. Ito yung mga mouthpiece na traidor. Mouthpiece ng China. Para masupla natin yung kanilang mga masamang gawain po. Di ba? O ngayon, mga kababayan, idagdag ko na lang itong masamang balita po galing sa Hawaii. Hundreds of Filipinos missing in Hawaii wildfires doon sa Maui Island po. Naabo, mga kababayan, yung Maui Island. And more than 1,000 po missing. Sabi rito po, an official of the Maui Filipino Chamber of Commerce in Hawaii said hundreds of Filipinos are among the more than 1,000 missing in the wildfires in Lahaina on Maui Island in Hawaii. Just not to exaggerate, hundreds of Filipinos are missing, sabi po ni Kit Tatsulueta, Furukaw, director of the Maui Filipino Chamber of Commerce, in an interview, mga kababayan, ng mainstream media. Furukaw said Filipinos comprise the second largest population on the island of Maui. The majority of the workforce are Filipino and many of our hotels are there. So, resort island kasi po siya. So, there's a lot of hospitality, a lot of small businesses, and a lot of new generation families in Lahaina are Filipinos. Homes are gone. Our friends just left there. It's pretty bad over here, sabi po ni Furukaw. Authorities said the death toll has so far reached 93, but said the number could still go up as search teams with cadaver dogs look for bodies. Matindi po yung nangyaring wildfire po doon. The Maui wildfires fanned by winds of a distant hurricane erupted Tuesday and have torched 1,000 buildings and left thousands homeless. The number of casualties is still going up. We don't know who they are yet. So, search and rescue is still ongoing, sabi po ng mga authorities. Ito po siya, yung para ng impyerno, yung Maui Island, mga kababayan. Matindi. Ito yung video footage, mga kababayan. Tingnan ninyo. Ganon katindi yung wildfires na nangyari doon po sa Maui Island, mga kababayan. Ito yung close-up photo ng mga nasusunog. Mabahay po. At mga resort island kasi po siya, yung nasunog. So ito na siya. Ganyan yung pagkaabo, mga kababayan. So anyway, yung ating mga authority siguradong sasaklulo na din, mga kababayan, para tumulong sa paghanap ng mga missing Filipinos na nasalanta nitong wildfires sa Hawaii po. Ayun man lang po, mga kababayan, ang ating mga balita ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Ayun po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Ini man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.